Mga kababayan ko, nanginginig po ako at tumatayo po lahat ng mga balahibo ko. 3 days before po, may post po ako sa aking social media account na Jollibee, repent before it's too late, Jesus is coming. Bulong po yun sa akin ng ama nung nakaraang gabi na i-remind ko raw po yung Jollibee na magsisi na, yung owner, yung lahat ng empleyado na magsisi na sa kanilang mga kasalanan sapagkat malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Tapos kaninang umaga po, mga kababayan ko, mga kapatid ko, nakita ko po na gumuho po yung Jollibee at nawasak ng lindol. Hindi ko po ma-explain, hindi ko po maintindihan bakit po nangyari yun at bakit po inutos sa akin ng ama na i-remind ko po yun sapagkat yung una ko pong mga post, mga kababayan ko at mga kapatid ko ay ang bulong po sa akin ng ama, ang utos po sa akin ng ama ay i-remind ko po yung bayan namin sa Albay, yung Ginubatan at buong bayan ng Albay, isa-isain ko raw po i-remind. Pero isang beses na lang po na sinabi sa akin ng ama na ang i-post ko ay Jollibee. Hindi po yung lugar, hindi po yung lugar, yun po ay isang establishmento, mga kababayan ko. Pero hindi ko po tumatayo po talaga yung balahibo ko ngayon, mga kababayan ko. Sobra pong tumatayo yung mga balahibo ko. Ako po yung napapaiyak, mga kababayan ko, sapagkat kaninang umaga bumulaga po sa akin yung Jollibee mismo yung nawasak. Hindi ko po alam, hindi ko po maintindihan bakit ganun po yung nangyari, bakit ganun po yung utos sa akin ng Panginoon. Ama na nasa langit, alam ko po na kami pong mga tao ay sobrang makasalanan na po, Panginoon. Hindi ko po maintindihan, hindi ko po maintindihan yung mga nangyayari. Pero alam nyo po yan, simula po nung tinanggap po ang Panginoong Jesucristo sa buhay ko, hindi ko na po sinusunod yung kagustuhan ko, yung kagustuhan niyo po, Panginoong Ama. Hindi ko po maipaliwanag, hindi ko po mag-gets, hindi ko po maintindihan bakit nangyayari po ito. 3 days before, inutos niyo sa akin na i-post ko yung Jollibee, na paalalahanan ko na magsisi. Tapos ganito po yung nangyari. Ganito po yung mangyayari ngayon, Panginoong Ama, Panginoong Diyos Ama. Tulungan niyo po kaming lahat na magsisi, mga kababayan ko po. Hindi lang po Jollibee, bawat sambay ng Pilipino, saan sulok ka man po ng Pilipinas, taga-Albay ka man po, taga-Luzon, taga-Visayas, taga-Mindanao, tayo pong lahat, mga kababayan ko, ay nire-remind ng ating Panginoon Jesucristo, ng ating Diyos Ama, na magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan, magbalik loob sa ating Diyos, sapagkat hindi po nagbibiro ang kanyang paalala sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kumpleto na. Malapit na ang pag-aani ng Diyos. Magsisi na tayo sa ating mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo. Mga kababayan ko, huwag po tayong magsayang ng oras. Huwag na po natin igugol yung oras natin sa mundong to, sa mga makamundong bagay. Unahin po natin na magsisi tayo sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa ating Diyos. Makatatandaan po natin yung nakasulat sa Mateo 16 verse 26. Ano ang papakinabangan ng isang tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, subalit mapapahamak naman ang kanyang buhay? Mga kababayan ko, ito pong mga nangyayari sa mundo natin, sa bansa natin, ay isang sinyalis na magbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan, mag-repent na po tayo, magbalik loob po tayo sa ating Panginoon, sapagkat yun lamang po yung makapagbibigay sa atin ng totoong kaligtasan. Mga kababayan ko, sa lawa ng apoy sa impyerno, pati po kayo dyan sa Senate, sa Senado, sa Malacanang, nire-remind po kayo ng ating Panginoong Jesucristo na magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan. Lahat po tayo, bawat sambay ng Pilipino o kahit nasa ibang bansa ka man. Nire-remind po tayo ng Panginoon, magsisi na po tayo sa ating mga kasalanan sapagkat hindi po nagbibiro ang nakasulat po sa Marcos 1 verse 15. Ang takdang panahon ay kumpleto na. Malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa Ebanghelyo.